And welcome to everyone here. So, always open your heart. Let us give our heart to God. So let us surrender our heart to God, fully surrender. This time, one or two and three are gathering together in His name. The Lord is in our midst. No matter what, saan ka man nandyan, ano man ang sitwasyon mo, let us trust the Lord because He is our Savior. What God had done for us, He can do everything to lift your faith to Him. Amen? Let us pray. Are you ready to pray? Let us give our heart to God. Let us focus to God. Let us focus our presence. We are present here. Everything physically, emotionally, spiritually, in our mind. Let us give our all and all to God. Let us pray. Father in heaven, Lord, we thank you so much. Today is not an ordinary day, Lord, because you give us, Lord, the opportunity, the chance to share the gospel. Salamat sa bawat isa. Alam ko, Lord, na gagamitin mo sila in many ways. Lord, salamat sa event, salamat sa mga tao, Lord, nakausap ko. Ang puso nila itouch mo, Panginoon. Salamat sa bawat isa na nandito, Lord. Prepare our heart, prepare our mind, our souls, O God. Lord, para harapin ka namin, Lord, and to give fully our heart to you, O God. Lord, speak to us, O God, to your message, to your messenger, Lord. We pray, Lord, sa aming team ministry, sa aming music team. We pray for everyone's here who are not here, O God. Lord, we want to offer you this, Lord. We want to give the best for you, O God. We thank you, Lord. We thank you for your love. Lord, we thank you for your faithfulness. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Let us give a big clap for the Lord. Amen. Amen. Praise God. Amen. Happy Sunday, everyone. How is everyone? Amen. So are we happy? Are we blessed today? Today is Sunday. And yung sa sinabi ni Pastor na trusting the Lord, ang sarap sa feeling when we witness someone trusting the Lord. But there are times sa ating buhay na sometimes we fail to trust the Lord. But do you know, I think it starts with gratitude. So let's say thank you, Lord, for all you've done. Thank you, Lord. Hallelujah.
sing this heart of worship, I just want everyone, I invite everyone to invite the presence of the Lord. Because this is important. We could worship, we could sing, but without the heart, without God's presence, it's useless. As you sing this song, I want you to think. In case na may mangyayari na you've been stripped all the things that you want, you've been stripped all the things that you have. Ask yourself, could I still worship God with all my heart? I think worship is not about singing. It's about living the life that God gives us. Obeying God, worshiping God, thanking God, whatever circumstances, kahit nahihirap. That's what God wants us. Kahit walang-wala ka, God wants to still come to Him, worship. And as we sing this song, let's ask God to give us this heart of worship. That no matter what happens, that no matter what circumstances we are in, kahit mahirap tayo sa mga pinagdadaan, we still choose to love and worship His
living, Lord. We praise you, oh God. We're sorry, Lord, for all the things that we've done. And we thank you, Lord, for always forgiving us. Whatever we did, whatever we do, and whatever we will do, thank you for your unfailing mercy, unfailing love. Thank you very much, Lord. We love you, and we give you all the honor, Lord. We give it back to you in the name of Jesus. Amen. Praise God. Good afternoon, everyone. Wow. Good afternoon. Ayan. Gising na ba ang lahat? Amen. Can you say, praise the Lord? Can you say, amen? Amen. Ayan. So before we start our giving, no, I would like to greet every woman. Happy International Women's Day. Ayan. Can you greet the woman beside you? Can you say, you are God's masterpiece? Ayan. You are precious in the sight of God. Ayan. So, we are all precious in the sight of God. Amen? Ayan. So, for our giving, I would like to share this verse. 2 Corinthians 9 verse 12. So it says here, for the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving to God. So Apostle Paul was speaking to this verse, and he was specifically speaking to the believers in Jerusalem. So in this verse, for the context, no, he was talking, or he was speaking to the group of believers in Jerusalem, and he was asking for help for the struggling believers in Jerusalem. So in this verse, it says here, for the ministry of this service. So Apostle Paul calls offering or giving as a ministry. So when we give, when we offer, when we give to the Lord, or when we offer generosity in the service of God, we become partakers in the ministry. So ministry is not just about standing here in front, or just who are preaching or teaching. No, we can also be a partaker in giving. And also, it says here, it is not only supplying the needs of the saints. So in giving, it is really, and talagang totoo naman na kapag tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon, merong nami-meet na needs. Amen? Though sa mga pastor po natin dito, we all know that they don't receive any salary. Pero yung mga needs na mga, for example, outside fellowship, mga food natin every Sunday, and yung mga outreach natin, no, yung mga simple mga act of generosity natin, yung giving natin, malaki po ang nabibigyan nun, or malaki po ang napupuntahan ng mga amount na yon. And also, next is, in the last part, it also overflowing in many thanksgivings to God. Amen. So when we give, are we thankful? Amen. When we give, does it produce thanksgiving to God? Amen. Di ba? Sabi nga, di ba, generous people are happy people. Amen. Who are happy people here? Amen. So lahat naman, no, lahat ng mga nagbibigay, lahat ng mga willingly giving are really thankful to God, no?
Bakit? Kasi they acknowledge that God is giving them blessing. Amen. So yung chain reaction, no, from God providing us, and then when we receive that blessing, we all know that needs are met. And when needs are met, we become thankful to God. Amen. So, ayan. So, in our giving, let us all give willingly and happily to the Lord. Amen. So, we have here, um, We worship you, your single sacrifice, removed my sins forever. Boldly I draw near to worship you, your selfless act of love, perfected me forever. Justified, I rise to honor you. Now with unveiled eyes, I behold your glory. The beauty of your face is all I see. I worship you. I worship you. Hallelujah. Exalted, risen King. I worship you. I worship you. Hallelujah. You're the perfect offering. I want to worship you. I worship you. Hallelujah. You're the perfect offering. Oh, I worship you. I worship you. Hallelujah. Okay, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, meron bang bago sa'yo? You remember the message last Sunday, the first Sunday of March? Is about embracing the new things. May bago ba? O yung luma ay bit-bit pa rin? 2026 na, no? Dapat may bago ng bit-bit, di ba? Okay, continuous lang yung ating mensahe. Madali lang tayo ngayon. 2 points na lang natitira. Father, thank you so much today. It's a great privilege and power to encourage everyone to your wonderful and amazing word. Thank you, Lord, that give us a life, a new life this day. We have a breath and a strength. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, continuous tayo. Yung point number 3, perseverance and growth. Perseverance and growth. In Galatians 6:9. Yes, yan, napakaganda. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Sabi mo sa katabi mo, nag-give up ka na ba? Nag-give up ka na sa iyong girlfriend, sa iyong boyfriend? Joke lang, ha? Nag-give up na. JR, hindi mo na ilagay yung ano ko dito, no? Yung mensahe ko, no? Yung past. Ano mo nga?
Yan, para hindi ko naanin. Promise of strength during new season. New season. Another month of March. Di ba? Every month, they have different season. Every, 3 months, di ba? 3 months, 4 months. 4 times. Different season. Now, natapos na yung winter. Actually, ang winter, napakabigat. Why I said very, very mabigat? Damit no? Di ba? Tapos ang lamig-lamig, di ba? Now, spring. Oh, may naka-winter dress pa ba dyan? Malamig kasi. No? Ako, semi na lang, semi na lang. Yung iba, long, ano bang tawag dyan? Long shirt. Anyway, masarap ang malamig, sa mga bata. Pag ganitong edad na, medyo surrender na no? Okay, a prayer of true renewal. Point 2. Tayo ba'y nananalangin? Talaga? Of course, dapat natin manalangin. Kasi yung connection talking to God. Di ba? Uy, alin ang mas masarap? Kausap. Ito, sagot. Alin ang mas masarap kausap? Ang boyfriend o girlfriend? How about God? Oh. Uy. Totoo talaga yan, Mas masarap kausap ang God. How many times you pray a day? How many minutes? Aba, ang boyfriend, girlfriend nga, kahit nung araw, telepono Noong araw, telepono pa. Anong tawag ng tatay? Oh, yes. Telebabad. Di ba? Ako, telebabad talaga. Kahit hanggang umaga. Nasubukan nyo ba yon? Ang sakit na ng tenga, lipat na naman sa kabila. O, pero ang Panginoon, hindi, Di ba? But anyway, nung ako'y naging Christian na, at naging, mas masarap palang kausap ang Lord. Di ba? Hindi naman ibig sabihin, hindi masarap kausap si pastora. Of course, bet yun. Pero God pa rin ang first, di ba? Napakaganda, no? Napakaganda. Perseverance and growth. Napaka-importante na lumago tayo. Tanong mo sa katabi mo, lumalago ka ba? O baka ang buhok ang lumalago? O baka ang bulsa lang ang lumalago? Di ba? Perseverance over fatigue. Nag-ano yan nagtitimbang yan. Of course, yung mga katulad ng mga word na, Cindy, ano ba yung trabaho mo? Caregiver. Caregiver. Hindi ba masyadong pagod? Hindi naman. Sino yung trabahong pagod na pagod? Okay, teacher, talking, no? Morning to afternoon, di ba? But, perseverance and growth. Napakaganda yan. That verse recognizes that doing good is hard work and that believer can become weary and discouraged. It is a call not to lose heart. Not to lose heart. Kaya nga yung narinig ko sabi ng babae, alam mo, pastor, pagod na ako sa boyfriend ko. Meron naman babae, pastor, pagod na rin ako. Kahit ang babae, ganun minsan. Why you tired being a relationship? Pagod ba? Wala makasagot? Pagod ba?
Very ano ba? Very pursuing ba? Masyadong napipressure. You know, the relationship, especially in God, is very important. Kay Lord, napapagod ba tayo? Uy, napakaganda magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kasi ang buhay mo ay mababago at God promises everlasting life. Di ba? Everlasting life. The condition of persistence, the promise of harvest is dependent on not giving up. Kayo ba ay nagpapatuloy na ibinabahagi ang salita ng Panginoon? Hindi ba kayo napapagod? Anytime, any day. Dapat ang isip natin, palaging nasa isip natin. If we walk outside, palaging first ang Panginoon na i-share ang gospel. Kawawa naman sila, no? Di ba, pag lumabas kayo itong Bori, ang daming tao. Tingin nyo, no? Sabi nga sa Bible, mas malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Wow, nakaprepare kapahamakan. Ang dami siguro, no? At makitid lamang ang patungo sa kaligtasan. Sino kaya makakapasok sa makitid? At marami doon sa maluwang. Kaya kung isipin nyo, pag lalabas kayo sa labas, napakaraming tao. Tinanong ba natin ang ating sarili? Sa bawat isa sa inyo, sino na kaya ang nasyaran ko o naidala ko sa paanan ng Panginoon? You know, one soul na maidala mo sa paanan ng Panginoon, the angel in heaven, nagpakasaya. Isa lang yun, ha? That's why, the first thing na gagawin natin, ang inyong pamilya. Napakasakit niya. Kasi yan ang iyong kadugo, ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong kapatid, ang iyong pinsan, ang iyong pamangkin. Kapag ikaw ay nandun sa magandang pinaroroonan mo, matatanaw mo sila sa kabila. Napakahirap mo. Yun lang, normal life, physical, Isipin lang natin ngayon, isipin mo. Kapag ikaw nasa magandang lugar, in heaven, the Lord, pakikita ng Panginoon. Sino man nandun? How about your parents? How about your father? How about your brother and sister? Crying. Ang sinabi niya, pwedeng sabihin to, bakit hindi mo sa akin binanggit ito? Bakit hindi mo ito binanggit sa akin? Na meron palang ganito. Na meron palang ganitong kalalagyan pag namatay ang tao. If you read the Bible, kung ano ang impyerno, grabe worse talaga. You never imagine in your life kung ano yung nasa impyerno at kung ano yung nasa langit. Now, start with the Bible. In the last book of the Bible, the Revelation. Actually, hindi ito dapat talagang masyado. Pero sa akin, kailangan talagang malaman ng mga bago, kahit hindi pa Kristiyano, na mabasa ang Revelation. Sino nakapagbasa ng Revelation? The last book of the Bible. Doon yung makikita. Doon yung makikita kung ano ang impyerno. Ako, medyo bold ako direkta, impyerno talaga. Ano ba talaga ang impyerno? Kasi, masyadong focus dito. You know why? Bakit tayo hindi natatakot? Kasi ngayon, buhay tayo, nagagawa natin gusto natin. If you read the Revelation, ano ang impyerno? Grabe talaga. Hindi ka mamamatay. But here in earth, mamamatay ka. And then your soul and your body separate. And only soul na mabubuhay lang. At yun ang pupunta ron. Dalawang bagay lang ang pupunta ng kaluluwa mo.
ang impyerno at ang langit. Now, you choose. Anong pipili mo? That's why I encourage you to read the Bible para makita mo kung ano yung pipiliin mo. Kung ano yung pipiliin mo. The verse acts as a reminder that Christian service is a long term of commitment, not a short-term project, that the faithfulness and ultimately be rewarded. Actually, may sa mga Kristiyano, kung kayo talagang totoong Kristiyano, ang pagbabahagi ng salita ay malaking tangan sa iyong balikat. Na ibahagi mo ang salita ng Panginoon. Kasi kung titignan mo sa dami ng tao sa mundo, tapos ikaw maliligtas, pero ang pamilya mo maiiwan, ano yung Kristiyano? Ano yung naligtas ka? Ano yung nadala mo sa paanan ng Panginoon? Kasi ang pamilya mo hindi mo nga nadala. What? Ibang tao. What does it mean to not grow weary in doing good? In Galatians 6:9. You know, after exhorting the believers in Galatia and warning them of the things they should avoid in Galatians 1 to 6:8, Paul may have known they would be feeling overwhelmed with the responsibility of the Christian life. So he encouraged them with the words of verse 9, let us not become weary of doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kasi kung Kristiyano kang totoo, you know, the word give up, sometimes sa work lang, give up ka na. Sa relationship, give up ka na. Sa mga many things, sa mga bagay na mabigat sa'yo, give up ka na. How about your Christian life? Are you give up to share the gospel? Kawawa naman ng mga tao, kawawa naman ng pamilya. Or sometimes, kawawa naman ng iyong anak. Think of it. Pag-isipan natin. Paul, perhaps better than anyone else, knew how wearying the spiritual battle can be. He ends his warning about sin, the work of the flesh, and the deceitful of the world by encouraging the Galatians and all believers to remember the joyful harvest we will reap if we persevere in doing good. Continue serving God. Continue sharing the gospel. Kailan pa? Kailan pa? Yung mga tanong na ganun. Kailan pa natin ibabahagi ang salita ng Panginoon? If you are true Christian, kailan pa? You say, pag matanda ka na? Say, pag nakahiga ka na? Say, pag mahina ka na? No. If you are true Christian, now, share the gospel. Especially your family. Especially your family. We all know what it means to do good and not evil. Paul just summarized the work of the flesh. We are doing evil and the fruit of the Spirit which result in doing good. In Galatians 5:19-26. Doing good involves yielding the Spirit and exhibiting the fruit He produced. The fruit of the Spirit. Dapat alam niyo yun. The fruit of the Spirit, 9 words. Meron kayang isa doon? Yung love, patience, faithfulness, and everything, kindness. Meron kaya? Siyam lang naman yun. Meron kaya? Meron kaya sa puso natin, kahit malang isa? Pero gusto ng Panginoon, perfect yun. Kasi yung battle nyo, different situation encounter in your life. Yung patience nga, napakahirap eh. Magpasensya sa asawa. Magpasensya sa boyfriend, girlfriend, sa anak, sa kaibigan,
sa kaaway. Aba, patience. Yung love nga, hindi ba? Pag nag-aaway. Love lang. Sabi ni Pastora, pag medyo kami may problema sa mga bagay na, little things, sasabihin ako ni Pastora, Pastor, love lang. O, wala na. Nakangiti na si Pastor. Love lang eh. Di ba? O, sabi mo sa katabi mo, love lang. Aba, love lang. Parang excuses, ano? Love lang. Pero yung word na yun, napakaganda, ha? Oh. Paggalit si mister o si Mrs., sabihan mo lang, love lang, nakangiti ka. Hindi yung, love lang. O, hindi naman gano'n. Dapat, smile. O, tuloy mo, love and, okay, marami. Ang dami, di ba? O, pag hindi marunong magluto, patience, matututo din yan. We need this exhortation not grow weary in doing good because the spirit is willing but the flesh is weak. In Mark 14:38. Totoo naman talaga. Mahina ang laman. Lalo kami mga lalaki. Oh, aminin. Talaga naman mga lalaki. But hindi lang kami, meron din mga babae. But ang mga babae? Ang mga babae matiisin. Totoo ba yon? Ang babae mo matiisin? Kahit walang pera ang husband, matiisin pa. Okay. In view of our own natural weakness and the position of evil spirit and evil men, the best intention for doing good can be easily derailed. Christian often feels there is so much work to be done that we cannot possibly do it all. Sometimes, siyempre, sample, pag-uwi sa bahay, ang mga asawang babae, siguro nagluluto yan, tapos na maglaba. But very different sa Japan kasi lahat ng babae nagtatrabaho eh. Tapos yung lalaki nagtatrabaho. Di ba? Kumisan overtime pa. Kumisan sobra-sobra pa yung oras. Kumisan doon na yata tutulog sa opisina eh. Sa trabaho. Meron mo mga ganon? Oh, grabe talaga. Mahirap i-apply, no? Hindi katulad sa Pilipinas. Pero sa Japanese, ang mga Haponesa sa bahay. Karamihan. But sa Pilipinas, both, no? Kuminsan, depende sa babae at lalaki, di ba? It's hard. It's hard to apply. Di ba? Napakahirap eh. Parang consuming time. Kinukuha talaga yung oras lahat, ano? Sa Japan talaga, kinukuha yung oras lahat. Ano, grabe, no? Parang gusto mo na surrender. Di ba? Don't give up. Di ba? There are so many needs, so many calls of our time, energy, and finances. And there is often so much ingratitude among those who we try to benefit that we can easily become exhausted. And disheartened. Doing what is right is not easy in a fallen world. Talaga naman ang mundo, talagang parang magulo. No? Especially when it seems to one notice and there is little recompense for all our trouble, it is worth serving the Lord, Paul said. Kaya niya sinabi, mga babae, masyado bang napuno ang buhay sa pagtatrabaho? Punong-puno ba? Napil nyo ba? Parang punong-puno talaga. Parang hindi ka na makagalaw, ano? Mga lalaki, masyado bang punong-puno ang trabaho? Hindi yun sa walang trabaho, ha? Pag walang trabaho talaga, hindi mapipili talaga yan. Parang relaxing lang. No?
Pero si pastor, walang trabaho, pero doing the kingdom of God, hindi ko naman pwede sabihin, Lord, surrender na ako, uwi na ako. Hindi. Sa dami ng pinag-pray, di ba? Minsan, madaling araw, mag-pray ka na, gagawa ka ng mga bagay. You know, talking to God is not easy. Ask God for vision and mission and everything. Not to say tiring, but I don't say tiring. Joyful, serving the Lord. Growing weary is doing good is an ever-present danger in the Christian life. But there are things we can do to minimize weariness, stress, in everything. Nagagawa niyo ba? Sometimes, medyo relax ng konti para walang stress. Hindi napapagod. Alam ko naman, sa Japan, iba talagang lifestyle, hindi katulad sa Pilipinas. Dito talaga, work, overwork. Di ba? Grabe kung ilalagay mo sa utak mo at sa puso mo, tingin ko, matutuyo kayo. Halos di na kayo maka-smile. Kaya lang kasi, in physical, umiinom kayo. Sometimes, nadadali yung spiritual life, nadidrain. Tapos may mga dagdaging pa ng mga bagay. Ang ating mga boyfriend, ang ating mga asawa, mga anak, mga kung ano. Ang dami, no? Di ba? Napakarami. Pero masarap mabuhay. Talaga, masarap mabuhay, ah. Yes, masarap mabuhay. You know, life is the gift of God. And the world is the beautiful. But we need balance. Balanced life. Mahirap kasi yung masyadong ma-exhausted, mapuno. Halos, you know, every time of your mind, your heart, parang kailangan you need work every day, need money every day. Sabi mo sa katabi mo, tao ka lang, napapagod ka rin. In Matthew 10, Mark 6:31, Mark 6:31, overcommitting ourselves is a primary cause of weariness among Christians. We want so much to contribute and to respond to God's love by pouring ourselves into ministry for His sake, that we risk burnout. Sabi mo sa katabi mo, burnout ka na ba? Discernment is essential. God will provide for each need He wants to fulfill. He is, after all, in charge of it all, not a sparrow falls without His seeing it. In Matthew 10:29, He will ordain the means of accomplish His end sometimes. All He really wants from the overcommitted is for them to quit their heart and be still before Him. Makikita sa Psalm 46:10 and Luke 10:41. No, sometimes your commitment is hard to commit. It's hard to commit. Mahirap mag-commit. How many times you commit? How many times? Sa mga taong nakakausap ninyo, nakakasama ninyo. Every day, maraming commitment na dapat natin i-accomplish. Paul points us past our labor to prize at the end. Those who persevere in doing good are promised to reap reward. When we become disheartened and comforting presence of the Holy Spirit brings relief and gratitude of our heart, glory to God.
When is the last time you say, glory to God? When is the last time you say, glory to God? Or very simple everyday life, thank you, Lord. When is the last time you say, thank you, Lord? Thank you, Lord. Especially every morning. You wake up in the morning, you have breath, and open your eyes and say, thank you, Lord. And you stand and walk and go to work. Grabe, every day, no? But you thank God. Kasi may work ka at nagtatrabaho ka. Palapakan natin si Lord kasi may trabaho ka. Because you need money. Di ba? You need money to provide everything. Your family in the Philippines, or another family. Ang daming pamilya, no? Ba't kaya ganun, ano? Pero nung nakapunta tayo sa Japan, isa lang ang pamilya. Pero nung nakapunta sa Japan, parang ang daming pamilya, no? No? Napakarami. Marami bang pwedeng bigyan? Daming pera. No, God bless you. Daming pera. Di ba? In James 1:17, we will not give up because our Lord is faithful. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor is not in vain. In 1 Corinthians 15:8. Hindi nyo ba alam yon? Ang bawat gagawin nyo sa Panginoon, hindi mababaliwala. Pero ang gagawin mo sa ibabaw ng lupa, sa iyong nakapaligid, sometimes, nababaliwala. Kahit anong bigay, anong effort, everything. Kuminsan yung may mo, unahin mo pa sila kaysa ikaw. Hindi mo ba naiisip yun? Parang, naghihirap ako rito. Parang baliwala ako. Pag ako humingi ng konting tulong, parang ayaw pa. Hindi mo ba na-realize yun? But if you're doing good kay Lord, napapagod ka man, hindi baliwala kay Lord. Kasi kapag magre-request ka na sa mga bagay na hindi mo na kaya sa buhay mo, even life and death, the Lord will give to you. Kaya isipin natin, napaka-importante talaga ni Lord. Because the last breath of your life, sa lahat ng taong ninulang niya, walang hindi sasabihin. Kahit nga yung mga taong dati hindi naman naniniwala sa Panginoon. Pag the time of death, biglang plus sa kanilang isip, ba't kaya naalala niya si Lord? Kasi, mawawala na yung life. Think of it. Life is very precious. Life is important. Napaka-importante ng buhay kung meron tayong magandang relasyon. Pero pag wala, wasting your life. Sayang lang. Former things of old, refer to past experience, including both failures and past victories that might hinder looking forward to what God is doing now. Ang mga bagay na nakaraan, bakit palagi natin binabalikan at inaalala? Ano kaya meron? Doing good? You get something good? Meron bang bagay na nakakapagpalakas sa atin? Nakakapag-lift up sa atin? Bakit? Hindi not only Filipino, but I think most of the people, bakit kaya mas gustong-gusto nila yung, even song sometimes, yung mga kanta,
yung mga 80, 70, yung 90, binabalikan, di ba? Wala namang problema doon. But sometimes your life, gustong-gusto natin balikan. Ano ba yung mga bagay na nakukuha natin doon? Huwag nyo na sabihin, nasa isip nyo lang. Hindi naman din gusto malaman ni Lord kung ano yung alam naman ni Lord siya. New things refers to God's first creative, a precedented act of salvation or intervention that surpasses pasak. Yung mga bagay na nakalipas ay gusto mo pang gawin o galawin or action, nakikita pa. Hindi ba tayo napapagod o nasasawa o hindi ba nauubos ang luha sa mata? Gusto pa ba natin mga balikan yung mga bagay na gano'n? This passage was written to the Israelites in Babylonian exile, encouraging them to stop focusing on their captivity and past glory and to believe that God was about to act again and the way to bring them home. For modern readers, it is a message to stop living in past and trust and current present blessing. Kung babasahin niyo ang Bible, pagbasa ng Bible, sino nakapagbasa ng buong Bible? Buong Bible. Not pushing to basahin. But if you are a Christian, if you are a true Christian, you need to read full Bible. Sa Old Testament, why the Israelite palagi nilang bumabalik to worship the idols? Bakit kaya? When the Israelite, one person, iangat ulit ng Panginoon na para maging masunurin ang mga Israelite, siguro maabot sabihin natin 20 to 40 years at mamamatay na isang tao na yon, example, Abraham o Moses, Jacob, yung mga tao na yan yung mga inangat ng Panginoon para bumalik ang Israelite to worship the true God. Bakit pag namatay siya? Bakit pag namatay yung tao na yon, bumabalik sila to worship the idols? You know? Sino may alam? Why the Israelite worship again the idols na ayaw ng Panginoon o gumawa ng kasalanan? And then after 40 years, meron na naman i-raise up na isang tao like Gideon, warrior. Mababago na naman Israel, babalik ulit sila. Pag namatay si Gideon, babalik na naman ng tao. Bakit kaya? Bakit kaya? Hawakan mo yung ulo mo. Hawakan mo yung ulo mo. Lahat kayo, hawakan yung ulo nyo. Anong pakiramdam nyo? Anong pakiramdam nyo sa ulo nyo? Ha? Malambot? O sabihin mo, matigas. 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 Matigas ang ulo. Matigas ang ulo talaga. Di ba? Ano yung narinig ko? May word na nagsabi. What? Meron akong word na narinig. Yun. Pwede rin, stubborn. Pwede rin pulis. Hirap ano? You know, now generation, nung araw, kung matitikas na mga ulo ng tao na yon, sinasabi sa Bible, ang ipapanganak, mula ngayon ipapanganak, now generation, after, siguro sabihin natin, after sa Old Testament, mas lalong titigas ang ulo ng mga tao at yung ipapanganak. Titigas ng titigas ang mga ulo na ipapanganak muli. Lalong titigas, madadaigin pa ang Old Testament.
sa hindi pagsunod sa Panginoon. Imagine, ha? Nung araw, hindi talaga sila sumusunod. How about now? Mahirap pasunurin. Ang mga anak nyo ba, mahirap pasunurin? Dalawang bagay lang, yes or no. Mga nanay, tatay, mahirap ba mga anak pasunurin? Ha? Ha? Yes? Sometimes, I think sa akin, mahirap. Kasi siguro nasasabi nyo lang, kasi iba, bata pa ang anak. But yung age habang lumalaki, pero na lang kung ang isang magulang ay very strong to build the children, to train the children. Sa atin ngayon, bawal na mamalo, kahit sa Japan. But ang papalo ay very biblical. Need rod to your children, but not gulpe. You know, sometimes yung rod, pwedeng panakot to train, to discipline. Huwag lang aabusuhin. Ngayon, hindi na nga ganun. Kaya talagang matigas na ang mga bata. Sometimes, your children, pag may hawak ng cellphone, ayaw, ayaw patanggal, di ba? The sign. Na sign talaga. Di ba? Isaiah 43:18-20. The word voice. The prophet appealed to a powerful, the voice, the prophet appealed to a powerful memory that Exodus remind God's people, all descendants of slaves in Egypt, how God liberated them from oppression, slavery. Sino nakabasa rito ng the life of Moises? Yung slavery, ang Israelite, sa matagal na panahon. Alam nyo ba kung ano yung slavery? Alipin. Nasubukan nyo na ba maging alipin? Isa sa inyo, nasubukan nyo na maging alipin? Uy, ang ganda ng buhay ninyo, ha? Ha? Alaga kayo ng mga magulang ninyo, ha? Paano kayo magiging alipin? Pinagluluto nga kayo ng nanay nyo. Sasabihin lang, gising na ko sa mga anak, kakain na po kayo. O nagpo-po ang magulang. Napakabait na magulang. Pinagluluto kayo, inaasikaso kayo. Nung maliit kayo, pinapaligo. Paano yung masasabing naranasan nyo maging alipin? O, ang dami, no? Alipin ng trabaho, di ba? Alipin ng pag-ibig. Alipin ng mga boyfriend. Alipin ng mga girlfriend. Ano pa ba? Alipin. Ang dami, no? Di ba? But if you read the Bible, the slave of Egypt at the time of Moses, grabe, kawawa naman talaga sila eh. Oh. Yung blocks na nga ganun kalaking bato, hinahatak na isang tao. Tingin ko, kaya niyo? To build the Egypt pyramid. Talagang slavery. Grabe, oh. Ewan ko lang, baka pati mga bata binubuhat yung malilit na bato. Pati ang pagkain, walang mahusay na pagkain. Mahirap talaga. Isaiah 43:18-20. Do not remember the former things. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag nang balikan ang mga nakalipas na mga bagay na mabigat sa inyo. Hindi mag-grow eh. Puro pasakit, lalo na yung mga umiibig. Pasakit. Puro pasakit. Tutulo lang ang luha. Ewan ko lang may mga babae bang gustong-gusto tumutulo ang luha? O kaya naman mga lalaki, gustong-gusto naman yung nagpapatulo ng luha. No, Axel? Oh.
Letting go. Letting go. Mahirap bang bitawan? Mahirap bitawan? Mahirap bitawan, you know why? Masarap ba? Masaya ba? The process requires letting go of the past, both good and bad, to make room for what God is doing. Kaya hindi, hindi makagalaw ang Panginoon eh. Kasi may mga bagay na hindi natin mabitawan. Not only relationship, sometimes may mga bagay na maliit ang hirap bitawan eh. Kaya hindi makagalaw si Lord eh. Kung basta parang, pwede ba, kung sabihin ng Lord, pwede ba akong makasingit konti dyan? Kahit konti lang. But your spirit's flesh, hindi pwede. Hindi pwede. Wala talaga. Di ba? Yun nga sa relasyon eh. Imbis na bibigyan ka ng magandang partner, pinipilit mo yung ayaw ni Lord eh. Pinipilit natin yung gusto natin eh. Totoo naman talaga yung gusto natin, hindi yung gusto ni Lord. Kaya hindi maibigay yung best. But when you pray, listen, yung gusto magkaroon ng magandang relasyon, start to pray. Pastora, at the age of 32, 32 start to pray. Kasi gusto mo talaga magkaroon ng pangmatagalan na partner. After 1 year, I met Pastora. Remember, prayer. Ask God. Sino kaya? Hindi yung soulmate, Hindi naman yun eh. Ano lang yun, nakikita na yun sa mga comics, liwayway, mga babasahin. Hindi soulmate. Hindi naman totoo yun. Start pray, and the Lord give you husband or wives. Submit and love. Ang babae naman magsasubmit. Ang lalaki magmamahal. O subukan din yung mga babae. Sino yung mga babae dito? Ang dami, di ba? Subukan hindi kayo mag-submit sa lalaki. Away eh. Di ba? Pag sinubukan nyo mag-submit, anong gagawin naman lalaki? Mamahalin kayo. But sometimes may depende. Pero yun ang nakasulat. The wives submit to your husband. Husband loves your wives. Very important. There will be times in life when you have to let go and trust God. This article written, God is teaching me on this subject, and so far, this process has not been so easy. I have cried a few times because I feel overwhelmed. But God has called us to trust. It's not your job to worry about tomorrow or the future. Totoo naman talaga eh. Kung minsan masyado tayong worry sa mga bagay na hindi pa dumarating yung bukas, pakinggan nyo, hindi pa dumarating yung bukas, ang guhit mo sa noo, napakarami na. Hindi pa dumarating ang bukas bukas pa lang yun wala pa yung next week, next month, next year. Ang daming dadaanan may 12 months. Paano na? Paano na mangyayari? Kung every time ay iniisip natin mga bagay. But God has called us to trust Him. It's not your job or worry. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo yan trabaho. Hindi ka dapat mag-worry. Trabaho ni Lord yan eh. Trabaho niya. But you need to follow.
You need to being a faithful. Everything. Hindi yan trabaho. Mamroblema. Lahat ng bagay. Anong team natin this year? Follow me. Follow me. Letting go of past mistake and regrets. Let's be like Apostle Paul by not dwelling on past mistake, but keep growing faith and being more like Christ. Huwag nyo nang balikan yung pagkakamali. Hindi naman baka lang kayong bumaksak. Philippians 3:13-14, what he say? Napakaganda yan. Brother and sister, do not consider myself yet not to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straying toward what is ahead. I press toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ano ba iniisip mo sa buhay? Yung mga bagay na panlupa? Yung mga bagay na panlupa? Brother and sister, mapapagod ka. Someday, higa ka. Why you think the things in heaven? Pressure. Hindi nabubulok. Hindi na nakawin. And your name written in the book of life. Anong gusto nyo? Mag-ipon sa lupa? Tingin ko, pag nawala kayo, may madadala kaya kayo kahit isa? Think of it. Isang, ano ba yun sa Japanese, pinakamalit na pera? Ichi-yen. May madadala kaya tayo? Ichi-yen. Think of it. The thing in this world. Of course, iniisip natin yung mga pang-araw-araw na kabuhayan, mga pagkain, mga pagtulong, in everything, gastusin. Listen. Look at the bird. Look the kalapate. Dito sa Japan. Kumisyon, nilalapitan nga kayo ng kalapate. Di ba? Isipin ninyo. Sino ba mas importante? Listen. Sino ba mas importante? Bird o kayo? Kayo ang importante sa paningin ng Panginoon. Dahil ang inyong kaluluwa is very precious in the eye of God. You know why? Very simple. Gusto lang naman ni Lord makasama kayo eh. Ayaw nyo bang kasama si Lord? Ayaw ninyo? Ayaw ninyo? Yun lang naman ang gusto sabihin ni Lord. Kung pwede lang sabihin niya eh. Para di magulang yan eh. You know, example ka lang sa mga anak para lang di magulang yan. Sometimes sa magulang maingay. Sometimes mabunganga, mga masyadong isik. But you know, your magulang, maiksi na din ang buhay. Gusto lang naman kayo makasama. Yun lang naman eh. Gusto lang kayo makasama. The same God. Kung pwede lang sabihin ni Lord, mga anak, gusto ko lang naman kayo makasama muli. Kasi kayo ang aking mga nilikha. But sometimes, hawakan niyo ulit yung ulo niyo. Malambot, matigas. Tigas talaga ng ulo, no? Ayaw talaga sumunod. Ano, susunod na tayo? Amen. Susunod na talaga? Amen. Oh, let's stand.
Baka hindi pa kayo sumunod ha. Pinatatayo ko na kayo ha. Ayaw nyo pang matapos ha. Oh. No, every Sunday, I call the altar, but hindi ko na kailangan papuntahin kayo, you know, hindi ko na kailangan. Stand your own feet. Sabi ko nga kanina, sabi ni Lord, kung si Lord na nagsasalita, mga anak, ako lang naman, gusto ko lang ng lollipop eh. Natatawa kayo ha? Gusto ko lang naman ng lollipop eh. O, di ba nung maliit kayo, mahilig kayo sa lollipop? Hingi kayo sa nanay nyo? Nanay, tatay, gusto ko lang ng lollipop. Very simple lang naman kay Lord eh. Anak, gusto ko lang naman kayong makasama. Gusto lang ni Lord na makasama kayo. Kasi ayaw ni Lord na kayo pupunta sa impyerno. Kasi alam niya na eh kung ano mangyayari. That's why I encourage you to read the Bible, the last book of the Bible, Revelation. Lalo na sa mga matatalinong tao, ako hindi ako matalino, but I try to read the Bible. Mas mabigat sa matatalino. Mas magaling ang understanding. You know why I say this one? Kasi mauunawaan talaga nila what is written in Revelation. Very, very, kung basa ako, I never imagine in my dream na ganun pala. You know, the time I heard the Word of God, tanda ko na, no? 1979, April 10, 4 p.m. May barkada, invite me in the camp. Ano pa ako nun eh. You know, gagadi. Mahilig sa mga bagay na ano. Pupunta sa Kapinimbahay, sabog pa nga kami. The first time I heard the Word of God about the hell. You know, I cry. I don't know why I cry. Because I understand what is hell. Pero matapang naman ako ha. Hindi, hell lang yun eh. Hindi ko nasabing ganun. Hell lang yun eh. And illustrate hell and heaven. Actually, marami sa internet. Alam ko naman, magagaling kayo, nakikita nyo. Anong klase ang hell? Are you ready to go to hell? Or are you ready to go to heaven? Let's bow your head. Very simple lang to. Nung ako'y nanalangin at the time of 17 years old, at that time, huwag nyo nang kwentahin kung anong tanda ko na. The time I received Christ as Lord my Savior, at the age of 17. Because I heard about hell. Only this word na sa sinabi nung aking ng head na American. Sabi niya, sa Tagalog, tanggapin mo lang na ikaw ay makasalanan at humingi ka ng tawad. Now, I pray. Pwede niyo sundin yung aking panalangin. This simple prayer, start now. Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap ko, ako'y makasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan mula nung ako'y bata. Sa oras na ito, ako'y naniniwala, ikaw ang Panginoon na aming tagapagligtas. Namatay sa cross ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan. Sa oras na ito, tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na ako'y kukunin mo, na isulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa iyong pangako
na buhay na walang hanggan. Salamat. Father, thank you so much today. It's a great time to remember that Christ died on the cross because of our sin. Thank you so much your promises, that everlasting life. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son to die on the cross. He gave us life. Thank you so much, the life you've given to us. Everlasting life. Forever, not short time or age here on earth, only 80, 70, 60, 50. Maybe baby pa lang, nawawala na. O teenager, namamatay na. But your promise is everlasting life. Even you count all number, all the sun of the sea, you cannot count. That's the everlasting life. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Heart is kind for